Ako si Hector. Naniniwala ka bang dati akong aswang? Kung hindi pa, pakinggan mo ang aking talambuhay. 1971. Nang madiskubre ng asawa kong si Celeste ang itinatago kong lihim. Nung mga panahon na ito, meron na kaming anak na 7 taong gulang. Natatawagin ko sa pangalan na Junjun. Totoo ang kasabihan na ang bata ay hindi nagsisinungaling. Dahil ng gabi ng mga panahon na yun, mismong anak ko ang nakahuli sa akin. Celeste, anong ginagawa mo? Bakit nagtatabi kayo ng mga gamit? Sinungaling ka, Hector? Kailan mo pa ako niloko? Celeste, wag mo naman akong iwan yung anak natin. Lalaki siya na walang ama. May isip na anak mo. Siya mismo nakahuli sa'yo. Hector, hindi nagsisinungaling ang bata. Pakiusap. Huwag kang alis. Huwag niyo akong iwan. Mamamatay ako kapag iniwan niyo ako. Pasensya ka na, Hector. Hindi ko kayang makisama sa isang aswang. Junjun, halika na anak. Apo, inay. Napakasakit ng loob ko nang iwan ako ng aking mag-ina. Hindi ko kasi sinasadya, Commander, na ipakita sa aking anak ang aking pagpapalit ng anyo. Ginawa ko lang naman yon dahil nung gabing yon merong nagbabanta sa aking buhay. Tandang-tanda ko pa, nang pagbantaan ako ng mga dayuhang taga Iloilo na nagsasaka sa probinsya namin sa Capiz. Bilang taga Capiz at merong ganong klase ng lahi, nais ko lang naman sana ipagtanggol ang aking sarili. Kaya nagawa kong magpalit ng anyo ng gabing yun. Gusto ko sanang unahan ng mga ito, pero nakita pala ako ng anak ko. Nang dahil doon, iniwan na ako ng aking mag-ina. Siya nga pala, maisingit ko lang. Hindi po ako kumakain ng sariwang laman, ng hayop o ng dugo. Nakasanayan ko na rin na kumain ng mga normal na pagkain. Celeste, anak, bakit niyo ako iniwan? Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko lang namang gawin yun para hindi maging delikado ang buhay natin. Habang umiiyak ako ng gabing yun, narinig ko may taong darating. Mabilis ko itong sinilip sa bintana. Si Paring Jong lang pala. Pare! 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 Oh, nandiyan ka pala sa bintana, pare. Bakit walang ilaw? Pare, nasa lubong ko sila, kumare. May mga dalang bag. Kasama yung inaanak ko. Tinatanong ko saan pupunta. Parang galit eh. Ano ba nangyari, pare? Pare, halika, pasok ka muna. Tama-tama, pare. May dala akong may inom. Sasamahan kita dyan sa lungkot mo. Salamat, pare. Ikinuwento ko kay Paring Jong ang mga nangyari. Hindi kasi basta maniniwala ang kumpare ko na aalis ang kanyang kumare sa mababaw na dahilan. Ano? Tutubuin, pare? Pare, hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko sa ito kasi meron akong tiwala sa iyo, pare. Pare, hindi nga. Pare, pag ba pinakitahan kita ng pruweba,
Hindi mo ako susuplong? Hindi. Ba't naman kita susuplong? Sige pare. Pare. Tama na. Wag na. Naniniwala na ako, pare. Sabi ko sa'yo pare. Pare. Wag mo sanang isipin na natatakot ako sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo, pare. Alam ko namang di mo ako sasaktan. Magkumpare yata tayo, di ba? Pare, kailanman wala akong sinaktan na kakilala ko. Ang hindi ko lang matanggap pare, nang dahil sa isang pagkakamali, iniwan na ako na mag-ina ko pare. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Hindi ko alam pare kung saan sila hahanapin. Pare, sabihin mo nga sa akin, mali bang ipagtanggol ko man lang ang pamilya ko? Kapag hindi ko ginawa yun pare, tiyak na yung mga taga Iloilo na yan. Ako naman ang babalikan. Bakit? Ano ba kasing kasalanan mo sa mga yun? Hindi ko alam pare. Basta nakatinginan ko lang sila sa bukid. Oh, di sana iniwasan mo na lang, pare. Iniwasan ko naman. Ang problema, parang may problema sila sa pag-iisip. Ayaw nila nang basta tinitignan. Ganun ba? Anong plano mo niyan, pare? Pare, sumpa talaga sa pagkatao natin ang pagiging aswang. Baka sa'yo lang, pare. Di ako kasama dyan. Sabihin na natin ganun. Pare, gusto kong matanggal to. Hindi naman talaga ako ganito dati. Pare, saan mo ba kasi nakuha yung pagiging aswang mo, pare? Pare, sa Iloilo. Sa Iloilo? Oo pare. Yung matandang nagpakain sa akin. Pero bigla na lang siya naglaho eh. Hindi ko alam pare. Ganun pala sasapitin ko. Bata pa ba tayo nun? Oo pare. Yun yung mga panahong nagtatrabaho pa ako nun sa Iloilo. Tapos, sabi ng mga tao, dito raw sa Capiz ang maraming aswang. Yun na nga pare. Naniniwala din naman akong meron talagang aswang dito sa atin. Partikular na ako. Tsaka, kapag nakaharap ako ng tao, alam ko rin naman kung aswang sila. Pare, tulungan mo ko. Pare, anong tulong naman ang bibigay ko sa'yo? Pare, tulungan mo akong matanggal to pare. Pare, binata pa tayo nang maging aswang ka. Ngayon, medyo may edad na tayo. Dapat noon mo pa ginawa ng paraan yan. Kung anong klaseng gamot ba pwede dyan. Pare, may kilala ka bang albularyo? Wala. Tsaka, albularyo? Di ba kalaban nyo yun? Baka pag nakaharap mo yun pare, tudasing ka pa nun. Ingat ka. Hindi pare. Naniniwala ako pare na hindi lahat ng albularyo galit sa amin. Alam ko pare, merong mga albularyo na malalawak ang kaisipan at iniintindi ang side ng bawat isa. Pero pare, mahirap yung sinasabi mo na yan. Paano kung makachamba ka ng albularyong hindi marunong umintindi? Di ba? Baka bigla kang putulan ng ulo noon. Yun na nga eh. Sa pagkakaalam ko rin pare, merong mga ermitanyo, antingero, na kayang magtanggal ng pagiging aswang. Pare, tulungan mo ako pare. Gusto kong bumalik sa akin na mag-ina ko. Ayoko ng ganito pare. Parang awa mo na. Pare, sige. Susubukan natin, pero wala akong kilala. Magtatanong-tanong lang ako pare. Salamat pare. Tagay tayo.
Dinamayan ako ni paring Jong ng gabi na yon. Nang dahil doon para ako nagkaroon ng kakampi. Pero kinabukasan, nariyan na naman ang sakit na nararamdaman ko. Nang dahil sa nangyari sa akin, Commander, napabayaan ko na rin ang trabaho ko sa bukid na siyang ikinagalit ng amo ko sa akin. Hector! Hector! Oh, boss, ano ba naman? 2 linggo ka nang hindi nagpupunta ng bukid. Abay, tuyo na yung bukid natin. Boss, pasensya na po. Pasensya. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Diyos mio. Bigla kang pumayat. Tsaka, parang hindi ka natutulog. Ano ba nangyayari sa'yo, ha, Hector? Tsaka, nasaan na si Celeste? Ang gulo-gulo ng bahay nyo. Wala na sila, boss. Anong wala na? Anong ibig mong sabihin doon? Iniwan na ako. Ano? Sumama na sa ibang lalaki? Ganun ba? Hindi ho. Ano ba kasing problema? Iiwan ka ba na mag-ina mo sa mga simpleng dahilan lang? Hindi, boss, simple. Malalim na dahilan. Matagal na panahon ko siyang niloko. Nang malaman niya, matagal ko ng lihim. Niwanan niya ako, boss. Sinama niya anak ko. Gusto ko silang hanapin. Gusto kong ayusin ang problema namin. Kaya lang, kung sakali bang mahanap ko sila, babalik pa ba sa akin si Celeste? Dahil sa problema kong to? Aba, ano ba kasi yon? Boss, wala akong tiwala sa'yo. Kaya hindi ako maaaring magkwento. Ganon. Pues, ito na ang huling pagsasaka mo sa akin. 1 buwan na lang naman, mag-aani na tayo. Pag nakuha mo porsyento mo, huwag ka na magpapakita sa akin. Bastos ka. Kung yan ang gusto nyo sige. Wala namang problema sa akin yun. Commander, lumipas pa ang ilang mga linggo. Lalo akong kinakain ng kalungkutan hanggang sa dumating na ang araw na kami magpapaani na. Nang makuha ko ang porsyento ko, lahat yon ibinenta ko. Sinecure ko ang aking bahay, yung siguradong walang sino mang makakapasok kapag wala ako doon. Yung pinagbentahan ko naman ng palay, ginamit ko upang ako ay maglakbay. Una, nagtungo ako sa Iloilo. Gusto kong hanapin ang walang hiyang matanda na gumawa sa akin para maging aswang. Binalikan ko yung bahay nito, pero hindi ko siya natagpuan. Nakuha ko rin magtanong-tanong. Ayon sa mga taong pinagtatanungan ko, hindi daw kilala ang matandang nakatira doon. Ayop ka, matanda ka. Kasalanan mo to kung bakit ako nagkaganito Kapag nakita kita, hindi kita sisinuhin. Hindi kita kaawaan. Nagpatuloy ang paglalakbay ko sa Iloilo. Sa loob ng 1 linggo, halos maubos-ubos na ang pera ko. Ako kasi yung klase ng taong maawain na kapag nakakita ng naglalakad ng nakayapak, binibilhan ko ng tsinelas. At kapag may nang limos, binibigyan ko din, Commander. Isang araw, habang ako'y naglalakbay sa Iloilo, naisipan kong paano kung lumabas ako ng probinsya na yon? Paano kung wala doon ang aking mag-ina? Kaya't ang ginawa ko, Commander, nagpunta ako ng Katiklan. Pagdating ko doon, napakaraming tao, lalong-lalo na sa isla ng Boracay. Naisipan kong maglibang, naisipan kong uminom, kaya lang parang hindi ko afford
yung mahal ng bilihin doon. At isa pa, kailangan sa hotel ka matulog. Ang hirap dito. Pag wala kang pera, di ka mabubuhay dito. Sinasabi ko yon habang ako'y naglalakad sa baybaying dagat. At nakikita ko yung mga taong naliligo. Karamihan doon, mga nakasuot ng litaw. Hindi ko na lang po idedetalye. Habang naglalakad ako, Commander, meron akong naramdaman. Kakaibang pakiramdam yon. Alam ko sa sarili ko na ito'y kalaban. Kalaban ng mga lahi naming aswang. Ganun pa man, nararamdaman ko din na merong mabuting puso ang taong yon. Pagbaling ng tingin ko sa bandang kanan, nakita kong may taong nakatayo sa gilid ng niyog. Nananaba ko ito, tapos nakatingin sa akin. Ayoko sana siyang pansinin pero habang papalayo ako, laking gulat ko nang biglang may kumalabit mula sa likuran ko. Napabalikwas ako at pagtingin ko sa kanya. Ito yung taong nananaba ko sa gilid ng niyog. Bakit ho? May kailangan ho kayo sa akin? Ako? Wala akong kailangan sa'yo. Baka ikaw, may kailangan ka sa akin. Di ba? Commander, iba yung taong yon. Yung pagkalabit niya palang sa akin para na akong hihimatayin. Para bang may dumadaloy na kuryente sa kamay ng taong yun. Doon tayo. Mag-uusap tayong dalawa. Hindi ako po pwedeng maabala. Hinahanap ko kasi mag-ina ko eh. Sasama ko ba sa akin? O gusto mong pilitin pa kita? Sasama na ho. Isinama niya ako sa gilid, kung saan merong maayos na tambayan pero kaming dalawa lang. Ano pangalan mo? Hector po. Hector, nakikita mo ba mga yan? Oo. Napakasaya nila, di ba? Iba kasi yung tinatawag na merong buong pamilya. Yung masaya. Yung tipong kahit na nag-aaway hindi naghihiwalay. Hindi ba? Oo, talaga naman. Oh. Hindi ba't yun din ang hinahanap mo? Oo. Katunayan, hinahanap ko po yung mag-ina ko eh. Hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Hector, sabihin na nating matagpuan mo sila. Ang tanong, tatanggapin ka pa ba nila? Lalo na't alam ng mag-ina mo, yung tinatago mong lihim. Teka, paano nyo nalaman to? Wala akong pinagsasabihan ah. Hector, nabasa ko na isip mo. Tsaka hindi naman kita lalapitan kung hindi mo ako kailangan. Teka, sino ho ba kayo? Tsaka, nakakatakot ho kayo. Oo, magandang lalaki nga ho kayo, matipuno. Pero iba yung pakiramdam ko sa inyo. Sino ho ba kayo? Hector, isa akong albularyo. At naparito ako sa lugar na ito dahil meron akong hinahanap na tao. Tiyempo at natagpuan kita. At naramdaman ko na kailangan mo rin ng tulong ko. Ako nga pala si Nole. Nole? Teka. Parang narinig kong pinag-uusapan ng mga kilala kong aswang doon sa amin. Yang pangalan mo na yan. Ganon? Oo. Bueno, hindi na importante yun. Tatanungin kita, Hector. Gusto mo bang
bumalik sa normal na buhay? Para kung sakaling makita mo mag-ina mo, edi matanggap ka na nila. Oo, gustong gusto ko ho. Kaya niyo ho bang gawin yon para sa akin? At bakit naman hindi? Kayang-kaya ko yun, Hector. Lalo na't hindi ka naman talaga pinanganak na ganyan. Nayanggaw ka lang ng isang mangkukulam na may lahing aswang. Sige ho. Saan ho ba? Dito ho ba? Aba, hindi pwede rito. Baka mamaya magsisigaw ka rito eh. Masabihan ka pang baliw. Halika. Doon tayo sa gawiron. Sige ho. Nang makalayo na kami sa mga tao, nakita ko meron siyang inilabas na bote. Tansya ko halos nasa isang dangkal yun. Sinabi niya sa aking langis daw ang laman nun. Tumungga ka ng konti. Huwag mong iluluwa. Para saan ho ito? Basta sumunod ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay dyan. Dahil sa kakaiba ang pakiramdam ko sa taong yon, sinunod ko siya, Commander. At nang mainom ko ito, ramdam ko na gumuguhit yun sa aking kalamnan. Sisigaw sana ako ng malakas dahil sa sakit na nararamdaman ko nung oras na yon. Pero mabilis ding napalitan ng maayos na pakiramdam. Maya-maya pa, hindi ko namalayan may bumulwak sa aking bunganga papalabas. Naisuka ko yung karne na parabang hindi man lang natunaw sa loob ng katawang ko sa loob ng mahabang panahon. Karne? Karne? Oo, yan yung pinakain sa'yo ng matanda dun sa may Iloilo. Binabati kita. Malakas ang katawan mo. Ni hindi ka man lang nasigaw. Tao na ba ako? Hindi na ba ako aswang? Hindi na, Hector. Sige na. At meron akong sinusurveillance eh. Teka, paano ko kayo papasalamatan? Nakapagpasalamat ka na, Hector. Ayos na yun. Talaga, salamat ho. Commander, sa harapan ng taong yon naiyak ako. Bago ko siya iwanan, muli ko siyang tinanong kung anong pangalan niya. Tandang-tanda ko, sabi niya Nole daw ang pangalan ng taong yun. Umalis na rin ako nung araw na yun. Nagpunta ako ng Mindanao dahil naalala ko na meron pala siyang kamag-anak doon na dati niyang ikinukwento sa akin. Pagdating ko sa mismong baryo kung saan matatagpuan ang kamag-anak niya, laking gulat ko, Commander, dahil yun pala ay isang matandang babae. Natatawagin natin sa pangalan na Aling Tuwala. Magandang araw po, Aling Tuwala. Oh, magpapagamot ka ba? Wala akong nararamdaman na karamdaman mo. Hindi po. Nandito po ako. Para sana itanong kung nandito ho ba yung mag-ina ko? Sinong mag-ina? Si Celeste po. Ang pamangkin kong si Celeste ba? Naku dumaan siya rito nung isang linggo. Naghiwalay na raw kayo. Sinabi ho ba ni Celeste yung totoong dahilan? Basta ang sabi niya, naghiwalay lang kayo. Hindi ko na inungkat pa yung iba. Hindi naman kasi ako chismoso. At isa pa, abala ako sa panggagamot. Panggagamot? Albularya ho kayo? Oo naman. Kaya kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Ganun? Aling Tuwala, pwede ho bang dumito muna ako kahit ngayong gabi lang? Bakit?
Wala ka bang mapupuntahan? Wala po. Wala po ako matutulugan eh. Nako, napakamalas mong bata. Bakit po? Ngayong gabi mo pa talaga natsambahan pumunta rito? Baka, sumala kayo dito mga kalaban kong aswang. Aswang? Oh, Napatulala ako, Commander. Ibig sabihin, yun bang matanda na yon ay merong itinatagong lakas? At bakit kailangan siyang guluhin ng aswang sa gabing yun? Naisip ko dati rin naman akong aswang. Ano kung tulungan ko siya sa gabing yun, pero merong pag-iingat. Pinatuloy niya ako doon ng isang gabi. Hindi ako agad nakatulog dahil iniisip ko yung sinasabi niya. Bandang 3:00 ng madaling araw. Pagbaling ko sa bandang kanan, laking gulat ko. Nakabukas pala yung bintana at di ko na isarado. Tapos merong mabilis na dumaan. Ramdam ko kung ano yun. Alam ko na hindi yun tao. Kaya mabilis akong tumayo at sumigaw at sinabi ko kay Aling Tuala na naririto na mga aswang. Narinig kong bumangon ng matanda at meron siyang hinugot na parabang itak. Sinabihan niya ako na magtago ako sa ilalim ng kama. Tapos ang matandang yun ay mabilis lumabas. bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina ko pa kayo inaantay. Matandang Tuala, may tinatago ka pala dyan sa loob. Anong tinatago? Masarap na pagkain. Pagkain? Ako? Ako ba tinutukoy nun? Lumabas ako ng kwarto upang silipin ang nangyayari. 3 lalaking matataas ang kaharap ng matandang Tuala. Tapos ang itak nito nakatutok sa mga yun. Pero hindi sila makalapit. Mga kasama, sumilip ang pagkain. Meron akong naaamoy. Parang may bakas sa kanya ng pagiging aswang. Napakalakas ng isang yun. Paano nito nalaman na dati ako ang aswang? Nang dahil doon napatingin sa akin si Aling Tuala. Patraidor naman siyang sinuntok ng isa sa mga ito. Naawa ako sa matanda, Commander, kaya't kumuha rin ako ng itak. Lumabas ako at tinutukan ko sila. Sige! Lumapit pa kayo! Huwag ka nang magkunwari. Alam namin na dati ka ring aswang. Amoy na amoy namin. Kung ako sa'yo, kapatid, makipagtulungan ka na lang sa amin na ubusin ang mga albularyo sa buong Pilipinas. Tayo ang maghahari rito. Hindi! Baliw! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung totoo yan, dapat naamoy na ako ni Aling Tuala nung una pa man. Salamat, iho. Ngayon, patas na ang laban. Nakita ko sila, Commander, nang biglang magpalit ng anyo. Ganun pala ang itsura ng nagpapalit ng anyo. Nakakatakot tapos nakakadiri at napakabaho. Naisip kong, ganun din kaya ang pagkakatingin sa akin ng anak ko? Kaya niya ako nagawang isumbong sa aking asawa. Napakapangit pala talagang tignan. Halos mawawalan ka ng ulirat ng dahil sa takot kapag nasaksihan mo ang pagpapalit ng itsura ng mga aswang. Ganun pa man, hindi ako basta nagpasindak. Ipinakita ko kay Aling Tuala na handa ko siyang tulungan. Yun palang itak na nahugot ko ay meron palang malakas na pangontra. Nang dahil doon, hindi basta nagawa ng mga aswang ang masama nilang plano sa matanda. Salamat. Maasahan ka pala. Nasugatan natin sila. Nakakasiguro ako na kapag hindi nila ginamot ang sugat na yon,
at nasinagan sila ng araw, unti-unti silang magiging abo. Aling Tuala, wag ho kayo maniniwala sa sinasabi nila. Hindi ho totoo yun. Alam mo, una pa lang alam ko kung sino ka na. Naniniwala ako sa mga aswang na yon dahil alam kong aswang ka rin dati. At merong isang napakalakas na kapanalig ang nagbalik sa'yo ng pagiging normal. Huhulaan ko, hindi ako maaaring magkamali, si Nolesto yon. Nolesto? Nole ho ba? Oo, ang kapanalig ko dyan sa gitnang Luzon. At paano mo siya natagpuan? Total, nahuli niyo lang din naman ako. Oho. Dati po akong aswang pero hindi ko ginusto yun. At yon ang dahilan kaya ka iniwan ni Celeste at ng anak mo. Oho. Nakakalungkot ho pero totoo po yun. Magaling. Natagpuan ka ng kapanalig ko samantalang ako. Ilang taong ko na siyang inaantay na dumaan dito sa aking kubo. Napakapalad mong tao. Aling Tuala, kung kayo naman po'y merong nalalaman kung saan ko matatagpuan ang mag-ina ko, pakisabi naman ho. Sige. Nang huli kaming magkausap ni Celeste, ang sabi niya sa akin, pupunta raw siya ng Visayas. Visayas? Saan ho dun? Parang dyan yata sa gawin ng Cebu o kaya Bohol o kaya na may Leyte. Mga ganun ba? Di ko kasi kabisado. Salamat ho. Aalis ka na ba? Oo, hindi po ako magsasayang ng oras. Sige. Mag-iingat ka na lang. Salamat ho talaga. Salamat ho. Dahil sa impormasyon sa akin ni Aling Tuala, hindi ako nagsayang ng pagkakataon. Una kong pinuntahan ang Cebu. Laking gulat ko dahil napakaganda pala sa lugar na yon. Maraming tao. Maraming foreigner. At hindi ganong kadali ang paghahanap ko sa kanila. Dahil sa paghahanap ko sa pamilya ko, Commander, meron akong nakakasalamuha na halos katulad ko rin noon. Katulad na lang nang nandun ako nakatambay sa isang gilid kung saan ako'y nananabako. Nakita ko yung dalawang lalaking nakatayo. Titig na titig ang mga ito sa isang babaeng malaki ang tiyan. At dahil sa medyo matalas pa rin noon ang aking pandinig, rinig na rinig kong pinag-uusapan ng dalawa. Kapag lumayo na yung asawa, pasukin mo na. Namarkahan na natin siya. Tayo ang makikinabang sa dinadala ng babaeng yan. Commander, hindi ako papayag ng ganon. Bilang dating aswang, nang didiri na ako sa mga gawain nila. Inaabangan ng mga ito na bumukod ang asawa ng babaeng yun. Pag-alis ng lalaki para bumili sa tindahan, yung kasama niyang payat ay inikutan ng babae. Ano ba? Bakit mo ba ako iniikot-ikutan? Ang ganda-ganda mo kasi. Iba yung ganda mo. Kahit malaki na ang tiyan mo. Pwede ko ba yan hawakan? Ayoko! Ang bastos mo! Mahal! Ewan ko ba kung bakit parang walang naririnig at nakikita ang asawa nito. Hanggang sa tuluyan ng nahawakan yung tiyan ng buntis. Brad! Anong ginagawa mo? Bakit? Ano bang pakialam mo? Asawa ko ito. Asawa? Yun yung asawa niya. Bitiwan mo siya. Nakita kong putlang-putla yung muka ng babae tapos unti-unting pumapatak yung luha. Para ba itong nasasaktan pero napipigilan sumigaw? Doon ko napagtanto na ginamitan ito ng aswang ng kanyang abilidad para hindi makasigaw yung babae at para maisagawa ng mga ito
ang masama nilang plano. Pero nang sitahin ko sila, umalis na yung dalawa at nag-iwan sila ng napakasamang tingin. Maya-maya pa, yung asawa ng babae, nakita akong kalapit ng babaeng yun. Hoy! Anong ginagawa mo sa asawa ko ha? Bastos ka! Bigla niya akong inasbaran, Commander. Sinuntok niya ako sa sikmura kaya ako napaluhod. Teka, pulis! Pulis! Wag, niligtas niya ako. Anong niligtas? Kitang-kita ko nakahawak siya sa kamay mo. Hindi totoo yun. Hindi niya ako binabastos. Oh, Brad. Yung dalawang lalaking umalis kanina. May masama silang plano sa asawa mo. Sinungaling? Sinungaling ka. Kapag nakakita ako ng pulis, ipapakulong pa kita. Mabuti na lang at walang rumorondang pulis nung oras na yon. Sa takot ko, Commander, umalis na lang ako sa lugar. Bakit ganun? Nagmamagandang loob ka na lang. Ikaw pa masama. Ay nako, Hector. Habang sinasabi ko yon, muli ko na namang nakita yung dalawang lalaki. Nandun sila sa isang gilid. Hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko sila. Pero lumayo sila, Commander. Ganun pa man, hindi nawala sa isip ko na sundan sila hanggang sa makarating sila sa baryong kanilang tinitirhan. At sa pagkakaalam ko, hindi na ito sakop ng Cebu dahil kapwa kami sumakay noon sa Ruro. Walang yang mga to. Dito ko lang pala kayo matatagpuan, ha? Hector, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Mag-focus ka sa paghahanap sa pamilya mo. Medyo nawala ako sa isip ko nung oras na yon. Kung san-san ako bumaling. Nang tignan ko sila, wala na sila sa kanilang kinalalagyan. Pero alam ko na ito na yung baryong kanilang pinagtataguan. Naglakbay ako sa lugar na yon hanggang sa nakakilala ako ng isang bata. Bata, pwede ba magtanong? Ano yon? Meron bang maupahan dito na pwedeng tulugan? Wala eh. Doon sa Cebu marami. Ganun ba? Bakit, tagasan ka ba? Taga Mindanao. Taga Mindanao? Kawawa ka naman. Siguro gutom na gutom ka na, no? Siguro kahapon ka pa hindi kumakain. Baho mo din eh. Ha? Naamoy mo ba ako? Oo. Halika sa bahay. Naku, hindi na. Wag na. Halika na, dalian mo. Huwag ka mag-alala. Mabait ang lolo ko. Tsaka yung lolo ko naghahanap ng makakasama dun sa may taniman niya. Halika na. Hinatak-hatak ako ng batang yon hanggang sa kami ay mapunta sa isang bakuran na merong tanim na iba't ibang klase ng gulay. Tapos nakita ko ang isang matandang lalaki na merong suot na malapad na sombrero at kasalukuyang namimili ng pinitas nitong kamatis. Lolo! Meron na ako nakitang makakasama mo rito sa taniman. Teka, sino yan? Saan mo napulot ang taong yan? Ano na nga pangalan mo, kuya? Magandang araw po. Hector po, Hector. Hector? Dayuhan ka ba rito? Oo, taga Mindanao po ako. Ay, ganun ba? Anong ginagawa mo rito? Lolo, lumapit siya sa akin. Nakita ko mukhang gusgusin, mukhang di pa kumakain. Pwede kayang ikuha ko muna siya ng pagkain dun sa loob? Oo, tama. Meron pang bahaw doon. Tsaka may pinritong isda. Napakabait ng bata at ng matanda. Sa araw na yon, kinupkop nila ako, pinakain, pinaligo at pinagbihis. At doon ko'y kinuwento sa matanda ang sitwasyon ko, Commander, kung bakit ako napadpad sa lugar na yon. Ay, ganun ba? Ay, hinahanap mo pala mag-ina mo. Meron ka man lang bang larawan nila? Baka kasi napadpad sila rito.
Wala po. Pero sa oras ho na makita ko sila, kahit na nakapatalikod pa at gabi, hinding-hindi ko sila maaring makalimutan. Aba syempre, pamilya mo yun eh. Siya nga pala, tawagin mo na lang ako Mang Ambo. Ako si Mang Ambo, kilala ako rito sa lugar na ito bilang matulungin. Ay, Lolo! Ano yun na po? Siya nga pala, di ba inutusan niyo akong pumunta kanina doon sa may talipapa? Bakit? Ano meron? Lolo, kanina, nung papunta ako, meron akong nadaanan ng mga tao, ang dami-dami. Tapos? Mukhang may nabiktima na naman yung aswang. Nako, hayaan mo yung aswang na yun. Tsak na hindi naman pupunta rito sa atin yun eh. Nandito na nga sa lugar natin, Lolo, paanong hindi pupunta? Ibig ko sabihin, dito mismo sa bahay natin, magsisisi siya kapag napadpad siya rito. Aswang? May aswang po rito sa inyo? Meron. May gumagalang aswang dito. Katunayan, 1 linggo ng ganyan ang sitwasyon dito sa amin. Pasalamat ka't di ka natsambahan kasi walang pinipili yon. Ganun ho ba? Naku kailangan ho pala natin mag-ingat. Talaga. Siya nga pala, Hector. Gaano ka nakatagal naglalakbay? Mga magdadalawang linggo na ho. Una, galing po ako ng Mindanao. Tapos pumunta ako rito kasi yung tiyahin nung asawa ko, nabanggit niya na dito raw pumunta yung asawa ko. Ganun ba? Hindi bale. Kung dito man siya mismo sa baryo namin napunta, ba'y matatandaan ko siya. Ano ba kasing itsura ng asawa mo? Medyo morena, may katabaan, tapos may kasama po siyang bata na kasing laki po ng apo mo. Ganun ba? Hayaan mo, sasabihin ko yan sa mga tropa ko. Naku, salamat ho. Hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano naging mabait sa akin ang maglolo, Commander. Ayaw nila akong palisin hanggat hindi bumabalik ang lakas ko. Sinabi ko naman sa kanila na hindi rin ako pwede mag-stay doon dahil nga hinahanap ko ang aking mag-ina. Halos 3 araw, 3 gabi ako doon. Commander, nakakabingi ang balita patungkol sa umaataking aswang. Diyos ko naman, may nadali na naman daw yung aswang kagabi. Nako, ang hirap ho pala dito. Bakit parang wala ho yatang ginagawang kakaiba mga otoridad dito? Ayun na nga, hinahayaan lang nilang ganyan. Puro sila imbestiga, hindi naman sila nagpapatrolya. Di ba, Lolo, ang sabi ng albularyo dito sa atin, kung baril-baril lang daw ng pulis tsaka sundalo, hindi naman daw po tinatablan ng mga yan. Ayun na nga. Kumporme siguro yun sa aswang. Bakit? May ideya ka ba sa mga yan? Oho. Siyempre, hindi na rin naman ho bago yung kwentong yan patungkol sa mga patay na ganyan. Ganun ba? Pero sisiguruhin ko, mamalasin sila pag dito sila nagpunta sa akin. Mamamatay sila nang wala sa oras. Ang tapangan nyo naman po. Kaya ho pala ang dami kong nakikita rito ng mga matutulis na kawayan. Kakaiba, halos ginawa nyo ng bubong. Nakapa-ex pa. Para pag dyan dumapo yung aswang, tusok, patay. Kami lang lahat ng lolo ko gumawa niyan. At bukod pa dyan, nakita mo naman siguro dito sa loob, ang dami-daming nakasabit na mga tuyong kahoy, tapos ang daming nakakalat na mga pinitpit na bawang, may asin at kung ano-ano pa, lahat yan pangontra. At hindi lang yon syempre, meron ding itak ang lolo ko na kayang pumutol ng aswang. Totoo yun. Kaya nga magsisisi ang aswang na yon kung sakaling mapadpad siya rito. Ganun ho ba? Nagdesisyon ako, Commander, na kinabukasan. Alis na ako doon sa maglolo. Pero hindi nangyari. Dahil ng gabing yon merong nangyaring hindi maganda. Lolo, ihi mo na ako, lo. Sige. At matutulog na tayo. Hector, matulog ka na rin ha.
Oho, mga ambo. Paglabas ng bata para sana umihi, bigla na lang itong sumigaw ng napakalakas. Napabalikwas kami noon at bilis-bilis na lumabas. Paglabas ko, Commander, nakakita ko ng kalahating katawan na merong malaking pakpak tapos merong mukha ng babae. Nakita ko rin na humahaba ang dila noon at malapit na sa bata. Mabilis kong inagaw ang itak ni Mang Ambo at tinaga ko yung dila, dahilan kung bakit lumipad yun at umangil. Apo! Ayos ka lang, Apo! Manananggal! Manananggal yun, Lolo! Yan siguro yung nabibiktima rito. Ay, Hector, salamat sa'yo. Wala ho yun. Ginawa ko lang po ang dapat. Hector, siguro mas makakabuti pa kung hindi ka muna alis dito. Tulungan mo kami sa problema namin yan. Ho? Sigurado ho kayo dyan? Oo, mukhang wala namang ginagawa mga otoridad dito Sige ho, pero plano ko ho sana. Mamayang pagsikat ng araw, alis na rin po ako. Ikaw, nasa sa'yo yan. Hindi naman kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. At saka, hindi lang naman ikaw ang taong pwedeng sumupil sa mga yan. Ganito ho. Hindi ko rin naman po masisikmura na aalis ako rito na ganyan ang sitwasyon. Sige ho, Mang Ambo. Pagpapalibang ko muna paghanap ko sa aking mag-ina at tutulungan ko muna kayo sa problema. Ay, salamat naman kung ganon. At nagkakaintindihan tayo. Oho. Pagsapit ng umaga, Commander, inalam ko kay Mang Ambo kung ano-ano pa ba yung mga gamit doon na pwede naming gamitin. Halika rito. Hindi lang naman itak meron ako Meron din ako nito. Ano yan? Humahaba yan. Humahaba? Anong yung ibig niyong sabihin? Ito makapangyarihang punyal. Maliit lang tignan pero sa oras na tawagin mo ang pangalan niyan, sa wikang Latin humahaba yan. Dapat nga ito ang nadampot ko kagabi. Sa oras na matuhog ko ang dibdib ng aswang na yon, sigurado ako mamamatay siya. Malas pala niya, no? Talagang malas siya. Sige. Ikaw na ito. Teka, anong gagawin ko rito? Kapag napatay mo ang aswang mamayang gabi, makakalis ka na. Yun lang ba? Kuya Hector, kaya bang gawin yon? Oo naman. Yun ang gusto ko. Siya nga pala, Hector. Alis kami ng apo ko at yung mga pinitas kong gulay, dadaling ko muna ng palengke para maging pera. Baka may gusto kang kainin. Naku, kahit ano na lang po. Okay na po ako dun. Magaling. Sige na, at kami alis na. Akala ko, Commander, saglit lang sila. Pero inabot na ng hapon hanggang sa nagdidilim na wala pa ang maglolo. Hindi ko maiwasan na mag-alala. Hindi ko maiwasang hanapin sila sa palengke. Bitbit ko ang maliit na punyal na sinasabi niyang humahaba. Pagdating ko ng palengke, nagtanong-tanong ako. Ayon sa aking mga napagtanungan, oo daw kaninang umaga nagpunta roon ng maglolo. Bitbit ang mga gulay na binebenta. Pero bandang 11:00 daw, nakaubos na sila ng pinamili. Umalis na rin daw ang maglolo. Saan kaya sila napunta? Hindi kaya't... Natigilan ako sa iniisip ko, Commander, nang mapabaling ang tingin ko sa bandang kaliwa. Hindi ako maaaring magkamali. Yung dalawang lalaking yun, yung dalawang aswang na nambibiktima ng mga buntis. Sa pagkakataon na ito, sa akin naman sila nakatingin na parabang nagpaplano ng hindi maganda. Agad kong binunot ang aking punyal. At nang makita nila ito, bigla silang tumalilis. Muli ko silang sinundan
at nakarating ako sa mismong kubo nila kung saan sila nagtatago. Ito pala pinagtataguan ng mga yon. Oy, sinundan mo pala kami. Oo. Siguro kayo rin yung maatake ron sa kabilang baryo, ano? Kami nga. At meron kaming sorpresa sa'yo. Ilabas mo yung bata. Ipapakita natin sa kanya kung paano natin kainin ng buhay. Pakialamero, yan ang dapat sa'yo. Bata? Sinong bata? Yung isang lalaki mula sa loob ng bahay. Lumabas ito bit-bit ang batang walang malay. Tapos nakita kong medyo nanginginig yung katawan. Kilala ko ang batang yan. Nasaan ang lolo niya? Wala na. Kinain na namin. Huli ka na. Ano? Sinungaling? Pati ba naman yung kawawang matanda pinagtiisan nyo? Yun na nga. Masyadong mapait ang kanyang laman. Pero pwede na rin. Kahit paano laman tiyan, pantanggal uhaw. Sinipsip namin ang kanyang dago. Kinain naman laman loob. At ang laman niya, tanging natira ang buto at ang pangit na mukha ng matandang yun. Ayip ka? Anong klaseng tao ka? Hindi kami mga tao. Katulad mo. Alam naming aswang ka rin. Aswang ka din. Paano nila nalaman yon? Sa pagkakaalam ko, Commander, hindi na ako aswang ng mga panahon na yon. Ganun pa man na gamit kong salita yun para utuin sila. Dahil sa nararamdaman nilang ako'y aswang pa rin, mabilis ko rin silang nakapalagayan ng loob. Akala kasi namin, nakikipag-agawang ka sa buntes, kaya pinabayaan na namin sa yun. Bakit hindi mo kinain yung buntes? Ano kasi? Araw eh. Tsaka maraming tao. Baka mamaya mahuli tayo, di ba? Nasaan na ngayon ang buntis na yun? Hindi ko alam. Di ba minarkahan nyo? Hindi natuloy. Bueno, yung bata, sa'yo na yung laman loob. Ha? Oo. Pwede bang ako na lang ang maunang kumagat? Sige, alis muna kami. Tiran mo kami ha. Oo. Umalis nga sila, Commander, bandang 7:00 na yon ng gabi. Ginigising ko yung bata, pero hindi siya magising. Pumunta ako sa likod para kumuha ng tubig. Nakakuha ko ron ng isang baso lang dahil tagtuyot ng mga panahon na yon. Nang buhusan ko yung bata, bigla itong nagising at nang makilala niya ako, niyakap-yakap niya ako, Commander. Iyak nang iyak yung bata. Kuya Hector! Ang lolo ko! Kinalulungkot ko pero wala nang lolo mo. Hindi! Hindi totoo yun! Buhay pa ang lolo ko! Nasaan ba tayo? Nilingan ng bata ang mata niya tapos lumabas ng kubo. Meron siyang nakita na isang malaking puno. Sabi niya sa akin, doon daw itinali ang lolo niya. Pinuntahan namin ang puno na yun. Akala ko naman totoong patay na ang matanda. Nakita ko. May bawas na ang katawan ng matanda. Unti-unti lang pala siyang pinapatay. Yung hita nito merong malaking wasak. Tapos yung tiyan niya, medyo litaw na yung bituka. Dugoon din ang buong katawan. Tapos may kaunting malay. Binitbit ko ang matanda, Commander, at dinala ko sa ospital kahit na wala akong pera. Sa kabutihang palad, kahit nalabas na ang bituka ng matanda, na ibalik pa rin naman ito ng magagaling na doktor diyan sa banda ng Cebu. Tapos, yung malaking kagat nito sa kanyang hita, napagaling din ng mga doktor. Halos 1 buwan kami noon sa ospital bago kami makarating sa kanilang bahay. Hector, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo.
Wala ho yun. Alam mo ba, Lo? Kung di dumating si Kuya Hector, sigurado ako baka pinatay na tayo ng mga yun. Sa palagay ko, hindi talaga sila kumakain ng mga laman ng tao. Parang palagay ko mayroon silang lahing tiktik eh. Ang hilig ng mga tiktik, yung kumain ng mga bata sa sinapupunan ng nanay. Kayo, palagay ko, unti-unti lang kayong pinapatay nun. Ganun ba? Hector, biyaya ka sa amin. Hulog ka ng langit. Ang dahil dyan utang ko sa iyong buhay naming maglolo. Naku, mangambo, wala ho yun. Sa palagay ko, Mang Hector, Lolo, yun yung umaatake dito sa baryo. Sa palagay ko nga rin. Alam ko, Commander, na alam na ng mga yon na matagal na kaming tumakas. At sigurado din ako na alam nila kung saan kami matatagpuan. Lumipas pa ang isang linggo at nakapaghanda na kami. Kung ano-anong klaseng pangontra at gamit ang tinanim namin sa paligid ng bahay. Inaantay na lang namin na dumating sila. Ganun pa man sa loob ng isang linggo. Hindi nagparamdam ang mga ito. Kaya't sabi sa akin ni Mang Ambo, kami na raw ang hahanap sa kanila. Kasi habang nag-aantay lang kami doon sa bahay, ang sabi niya sa akin, marami na raw mga natatakot na tao. At halos gabi-gabi, may natatagpo ang patay. Kung hindi hayop, babae. Pare-parehas ang senaryo. Wakwak ang mga tiyan. Hanapin na ho natin sila. Sige. Kaya lang papano, tsak na wala na sila ron sa dati nilang bahay. Lolo, nakuha ko to! Ano yan? Damit. Teka, parang nakita kong suot yan nung isa sa kanila. May naisip ako. Ano ho yun? Si Mang Ambo ay meron palang kapatid sa lugar na yon. Isang matanda rin na kapwa niya, halos nasa 80 na siguro. Malaki yung bahay ng kapatid niya. Tapos nakakita ako ng isang malaking kulungan. Akala ko tao ang ikinukulong doon, pero nakita ko merong mga dumi. Hanggang sa sinabi sa akin ni Mang Ambo ang kanyang plano. Yun daw asong malaki na yon ang ikinukulong doon. At ito raw ay turuan. Ano hong gagawin niyo sa damit na yan? Ipapaamoy ko sa alagang aso ng kapatid ko. Tsak na dadalin tayo nito. Kung saan natin matatagpuan ang mga demonyo na yan. Talaga? Ayos, tara! Huwag na tayo magsayang pa ng panahon. Sige. Magmula roon sa bahay ng kanyang kapatid. Napakalayo ng pinagdalhan sa amin. Dahil sa aso yon, kailangan nitong maglakbay at hindi ito pwedeng isakay sa anumang klase ng sasakyan. Dinaan pa naman kami nito sa mapunong bahagi, sa mabukid, tapos merong sapa at kung ano-anong klase ng barangay. Alam ko sa mga dinadaanan namin meron din akong nararamdaman. Pero hindi yun ang target namin sa mga panahon na yon. Hanggang sa napadpad kami sa mas malawak na kabukiran. Sa palagay ko, heto na yon. Alin? Yung kubo sa gitna ng bukid. Diyan namamahay ang mga tiktik na yon. Lolo, paano na aso? Baka marinig tayo mula rito. Turuan yan. Pwede mo yung kausapin na sa wikang Tagalog. Talaga? Oo. Kala ko naman, inorasyonan nyo kaya sumunod. Aba hindi. Anong malay ko doon? Maghahantay tayo ng dilim. Sisiguraduhin nating mamamatay ang mga ito. Wala namang maglalakas ng loob na mangguluran sa baryo natin kung hindi ang mga yan. Pero, doon ho sa mga baryong dinaanan natin, naramdaman ko, meron din pong aswang. Pero silang subject natin sa araw na ito. Magpahinga muna tayo. At pagsapit ng dilim, sasalakay tayo. Lolo naman, bakit? Pagdilim pa.
hindi ba mas malakas ang mga aswang na tiktik pag ganon? Ha? Ang ano? Matalino talaga ang apo ko. Buti na lang naging apo kita. Manang-mana ka sa lolo mo. Oo naman, Lo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Puputulin po muna natin ang kwento dahil mahaba po ito. Nasa mahigit 2 oras po ito at di rin po kaya ng storage ng ating cellphone. Makakaasa po kayo bukas ng tanghali, i-upload po natin ang karugtong ng kwento na ito. Yun lang po at maraming salamat. Ako si Hector.